Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina Riverbanks in Marikina City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, July 7, 2026. After 2 weeks, grabe, laki na rin po ng improvement dito. Talagang puspusan na po ang kanilang pagtatrabaho at double time na po talaga. Kasi maulan-ulan na po, di ba guys? At meron pang paparating na bagyo na Super Typhoon Inday. Sapat na sakit ng ganito. Oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung dating River Park. At ito yung pinakapasyalan niya, yung parang may amphitheater dati. At ito na po siya ngayon. Ayan o, makikita po natin dito na tinambakan na po ng napakataas na mga lupa. At sana nga po hindi po ito maabutan ng mga bagyo or baha. Otherwise, mawawash out po ito kasi mga lupa lang po ang nakatambak dito. Lalo na may paparating na Super Typhoon Inday. Yun naman po sa tapat natin, sa side ng Kalumpang, ay matagal na po natapos yung flood control dyan. Proven and tested na po yung flood control dyan sa tapat natin. Kasi marami na po mga bagyo at baha ang dinaanan yan. Yun po sa tapat natin ang SM City Marikina. Dating park po yan sa tapat natin. At meron din pong temporary bridge dati. Wala na nga po yun kasi nga dahil sa construction ng flood control project. At doon naman po na area na yun ay Provident Village. Napakataas din po ng retaining wall doon.
Kaya sabi nga ng mga taga doon, hindi na po sila binabaha simula nung nagawa na po yung retaining wall doon. Kung matatapos na po yung segment dito, pwede na po tayong maglalakad, mag-jogging, mag-biking, dire-diretso papuntang Provident Village or bayan ng Marikina. Doon lang po sa bandang taas natin. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang kabuang project naman po from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Kabilaan po ang project kaya matagal-tagal pa po itong matatapos. Years pa po ang bibilangin. Sapat na sakit ang ganito. Oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Napakaganda po kung matatapos na po yung kabuuang project kasi hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river park, esplanade, bike lane at iba pa. Ayan, nakabakod na nga po dito. At nandito pa rin naman po ang food station. Meron pa rin mga bazaar dito. Yung carnival naman po ay wala na. Marami pong nagsasabi na ang Marikina River Flood Control Project ang pinakamaganda at pinakamatibay. No doubt po yan guys, kasi kung taga-subaybay po kayo sa mga update natin dito, napapanood nyo po kung gaano po katibay ang pagkagawa, lalo na sa mga foundation. Ginagamitan pa po nila ng sheet pile na napakahaba, nasa 20 feet din po, kaya nakabaon po ito sa malalim at tagtad pa po ng bakal.
Ang Marikina River ay isa po ito sa mga binabantayan pag may mga paparating na mga bagyo at baha. Kasi low-lying area po dito. Kaya nga napakalaking tulong po kung matatapos na po yung kabuuang project. Maiibsan na po ang pangamba ng ating mga kababayan na taga Marikina City, Quezon City, and Pasig City. Kaya napakaswerte po nila guys, no? Kasi hindi po tinitipid ang kanilang flood control project. Gawa po ng mga Japanese construction firms. Kaya high quality po at pangmatagalan na flood control. Hindi po masasayang ang gastos ng ating pamahalaan o ng taong bayan. Grabe, ang taas po ng retaining wall dito sa side ng Barangay Barangka. Siguro nasa 5 to 6 meters din po ito. Kaya hindi na po sila basta-basta babahain dito.
Dito po tayo sa baba ng Marcos Bridge sa kahabaan ng Marcos Highway. Yan po ay LRT2 bound for Recto in Manila. Sa mga hindi po nakakalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre, doon po sa taas natin. Marami nga pong nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan doon, as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal quarrying, illegal mining, illegal logging at iba pa. Kaya nagkaroon po ng soil erosion. The moment na umulan or bumagyo at bumaha, napupunta po dito ang mga lupa, kaya bumababaw po ang mga ilog natin. Kailangan po talaga na merong regular dredging sa mga ilog po natin para ma-maintain po ang lalim at mapanatili din po ang kalinisan. Ayun po ay LRT2 bound for Antipolo City. Dito naman sa side ng SM City Marikina, ayan o, puspusan naman din po ang paggawa dito. Hinuhuli po nila ito kasi dyan po dumadaan ang mga heavy equipments tulad ng mga backhoe, bulldozer, sasakyan at iba pa. At meron din pong malaking drainage system dito. Ayan po. Kaya pag may mga malakihang baha po talaga, papasukin pa po ang SM City Marikina, yung ground level sa parking area po nila. Kudos po sa PBBM admin, Bagong Pilipinas, DPWH, mga LGUs, at sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project.
Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Marikina River Flood Control Project. As of today, July 7, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunod ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.